Scorpio, hi! Welcome to Mr. Queen PH at itinan natin ang energies na parating sa inyo ngayong second quarter ng 2024. So that's April, May, June. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mr. Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment para makapag-book. Okay, let's see. Second quarter ng 2024 for Scorpio. Okay, bottom of the deck, 9 of Cups. Meron ditong wish fulfillment sa inyo. May happiness. Maaring meron sa inyong reunion, pagsasalo-salo, pagsasama-sama ng family. Yung iba sa inyo, meron kayong pangarap nung bata pa kayo na unti-unti nyo nang natutupad. So, pwedeng sariling bahay, sasakyan, or anything na pwede rin hindi material na bagay to. No? Pwedeng relationship, connection. So, merong very much interested. Maaring merong romantic partner, merong love offer coming in para sa inyo ngayong second quarter ng 2024 sa mga single dyan. You have the Temperance card, 3 of Pentacles. So, I feel like yung mga isinantabi nyo na ibang mga projects in the past, ngayong second half ng 2024, ipagpapatuloy nyo na yan. You have the Sun, so talagang very much energetic ka ngayong second half ng 2024. So, pwedeng meron kang itinigil na na project. Let's say, may pinapatayo kang bahay, so medyo natigil lang dahil nawala ng resources or ng funds. So, ngayong second quarter, maipagpapatuloy mo na yan. Pwede rin meron tutulong sa'yo, no, to make things happen for you. Or any projects to na gusto mong gawin na naantala. So, your overall energy, 5 of Pentacles. Meron ka pang kailangang ayusin sa finances mo. It's either ikaw mismo yung may issue dito, or pwedeng kapamilya, katrabaho, or kamag-anak. 5 of Pentacles is also parang feeling left out in the cold. So, maaring ngayong second quarter, no, kailangan mo pang mag-double time when it comes to your finances para mabalance mo yung iyong kaperahan. What is the 5 of Pentacles? The Lovers, commitment. Oh, okay. Yung iba sa inyo, pwedeng hindi to related sa finances, no? Pwede itong related sa relationship. Merong ng ghost, or merong taong sisira ng kanyang commitment, pinangako sa'yo. So, that is somehow disappointing para sa'yo. So, maging maingat, no, sa mga tao na hayaan mong kunin yung energy mo or to share your energy with. Pero kasi sa relationship naman, lahat naman ng makikilala natin, makakarelasyon na natin, meron tayong lessons na matututunan sa kanila. Na we just need to take the lesson, learn the lesson, and move on and move forward. Okay, so your challenge is the Page of Pentacles. Maaring meron kang mga gustong gawin na may mga pumipigil sa'yo because you feel like may kulang, or hindi siya, kulang pa yung resources mo. So, example, gusto mong mag-business, kaya lang feeling mo hindi mo pa kaya dahil kulang ka sa funds or sa kaalaman, and then do something about it. So, kung kulang ka sa funds, mag-ipon ka muna, wag mong madaliin.
At kung kulang ka sa kaalaman, mag-aral. Do your own research. Ngayon, mas madali ng mag-research ngayon kasi meron tayong YouTube University, di ba? You can just watch videos on YouTube for free. Marami ka ng makukuhang information doon. 'Di ba? Na kailangan mo. So your opportunity, you have the Queen of Pentacles. Yes, you have the opportunity na ma-fulfill yung mga needs mo. Financially, for your family. And this is also financial stability. So ngayong second half ng 2024, magkaroon ka man ng financial struggle, challenges, makakabawi ka rin. Okay? Kayang-kaya mo ring bumalik, mag-bounce back. At I think this is going to be a stronger comeback para sa'yo. Kasi you have learned a lot. So, your blessing is the High Priestess. This is having an instinct, a psychic ability. Yung iba naman sa inyo, this is about wisdom. So, as a blessing, yung kaalaman nyo mismo, yan yung magbibigay sa inyo ng prosperity. Oo. Yung iba naman, pwedeng you are into spirituality, tarot reading, nasa occult, anything na esoteric ginagawa mo, no? Pwedeng nasa healing ka rin, energy healing, spiritual healing. And this is going to bring you a lot of blessings. Lalo na kung yan ay i-share mo sa iba sa pamamagitan ng pagtulong sa iba. So, for your money, career, finances, you have the Knight of Swords and the Moon. The Moon is about your emotions, your instinct, your intuition. So, I feel like Scorpio ngayong second half ng 2024, mas lalo mong lalaliman yung kaalaman mo sa spirituality. Ano man yung relihiyon na fina-follow mo, ano man yung belief system mo, you will dive deeply, no? You will dive deeper into that knowledge. Maaring yung iba sa inyo, ang career ninyo ay trabaho ay umiikot sa spirituality. Maaring nagbebenta kayo ng mga crystals or nag-o-offer kayo ng tarot readings or tarot reader kayo sa YouTube or sa any social media platform. And I also see you nurturing your gifts, nurturing yung abilities, yung kakayanan mo. And pagdating sa yung finances, hindi talaga makakatulong kung ikaw ay mag-overthink at matatakot. And I see you na stepping out of your comfort zone, becoming more courageous na mag-explore pa ng ibang opportunities for you to earn money. Lalo na kung ito ay malapit sa'yo. Yun talagang nandun yung puso mo. Hindi lang dahil magbibigay yan sa'yo ng pera kaya mo ginagawa. You're going to do that because that's what you love to do. Okay? So, for your love life, you have the World and the King of Wands. So, some of you merong long-distance relationship, no? Pwedeng magsisimula kayo ng isang romantic connection sa isang foreigner or malayo sa inyo. But I see na this person ay maaring very much interested and passionate sa inyo, na maaring magkita kayo kahit na long distance relationship yan. Yung iba naman sa inyo, you are ending a cycle in your romantic relationship. So, pwedeng from girlfriend, boyfriend, kayo ay ma-engage, an engagement, fiancé, ganyan, and then magiging mag-asawa. Yung iba naman sa inyo, I also see someone freeing yourself from a relationship na sa tingin mo is limiting you. Oo, yung mga naglilimita sa'yo sa relationship. Aalis ka sa ganyang situation. If you are single, I think mas mag-e-explore ka ngayon. Lalo na sa online dating. Yung mga online app, na dating app. You are also going to protect yourself. Mas magiging maingat ka sa mga decisions na gagawin mo, mga taong pakikisalamuhan mo. You're also going to work smart. Meron ka ima-master na skill. So, syempre kapag ikaw ay master mo na yung skill na yan, kumbaga yung iyong service or yung kakayanan ay mahirap pantayan kasi hindi lahat na ma-master yung kanilang mga abilities.
So, yan yung magiging asset mo. Listen with your heart. You are listening but need to hear with a loving heart. Yes. So, I think ngayon mas makikinig ka sa mga tao sa paligid mo. Mas ka ngayon, listener kesa sa ikaw yung nag-share ng gusto mong sabihin. Mas magiging patient ka sa iba. Oh, 'di ba? Have patience talaga. Love is patient and kind always. Oo, kapag ikaw kasi yung nakikinig, madali mong maintindihan yung tao sa paligid mo or yung taong pinakikinggan mo kesa sa may sinasabi siya tapos may sinasabi ka rin. So, hindi kayo pala magkakaintindihan. 'Di ba? Midas touch, things are working out in your favor. Yes. So, challenging man yung iba sa inyo when it comes to your finances or sa romantic relationship, but things are going to work out in your favor. You're going to be more abundant the moment na maging productive ka at you explore other opportunities. Okay? So, that is your reading, Scorpio. Thank you so much. Bye.